Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nilamukos niya ang papel. May paolan-olan pa ang bruha at may smiley pa sa dulo na mensahe nito. Naiinis na binalingan niya si Salve. Alam mo naman pala kung anong gagawin niya. Bakit hindi mo siya pinigilan? Kabababa ko lang ng tricycle. Naabutan ko siya papasakay sa isang tricycle. Papunta na raw siya sa terminal at wala nang makakapigil sa kanya. Kaya hindi mo siya pinigilan? Oo. Sinabi niya hindi raw siya mapipigilan. Binilang pa nito sa daliri ang bawat pantig ng sinabi ni Orlando. Bakit hindi mo ko pinuntahan sa pwesto? Sinabi mo sana agad sa akin. Napigilan ko pa sana siya. Huwag daw kitang abalahin dahil busy ka ngayon. May delivery daw sa palengke. Saka napag-usapan na raw ninyo tungkol sa pag-alis niya. Hay... Nakikinig ka naman sa naging usapan namin tungkol doon kanina, 'di ba? Ano bang sinabi ko? Hindi ka papayag. Iyon naman pala Bakit hindi mo ko pinuntahan? Akala ko, medyo nalito na ito. Akala ko, nag-iba ka na ng desisyon. Saka, hindi raw siya mapipigilan Napatulala na lang ito sa sagot nito. Napakagatlabi siya at ibinaling sa ibang direksyon ng tingin. Palayo sa kausap. Hindi niya alam kung si Salve ang nahawak kay Orlando o si Orlando ang nahawak kay Salve. Mamimiss ko siya. Wika nitong napahagulhol na. Nagtimpi na lang siya ng inis. Maghain ka na Ate Salve. Kumain na tayo at may pupuntahan pa ako pagkatapos nating maghapunan. Saan ka pupunta? Kina Tito Narsing. Itatanong ko sana sa kanya kung saan nakatira si Kuya Dalmasio. May suspetsya ako na doon ko masusundan si Orlando. Susundan mo si Orlan? Alangan naman pabayaan ko siya. Hahanapin mo siya kay Dalmasio? Napamaang na siya dito. Ang kulit nito. Oo, pasensyosa ng sagot niya. May sasabihin pa sana ito pero mukhang nagbagong isip. Tumayo ito at pumunta sa kusina. Narinig na naman niyang umiiyak ito pero hindi na niya ito pinansin. Sabay na silang kumain. Nakapwa tahimik. Patapos na sila na magsalita ulit ito. Itong si Dalmasio na pinsan mo, kapag nakita mo siya, matatagpuan mo rin ba si Orlan? Tinignan niya ulit ito. Sa pagkakatanda niya, ay yun ang sinabi niya rito. Lord, paano ako nakatagal lang ganito sa mga kasama ko sa bahay? Bumuga na lang siya ng hangin bago ito sinagot. Oo ate. Sanay siya magpasensya at magtimpe. Pero sa ginawa ni Orlando, hindi niya ito pagpapasensyahan. Hahanapin niya ito sa lahat ng sulok na Maynila. Bukas na bukas ay pupunta siya sa opisina ng punerarya para kunin ang address ng opisina niyo sa Santa Cruz. Sa kanya isusunod ng paghahanap kay Dalmasio. Kailangan mapauwi niya si Orlando. Leader si Attorney Macario Ilagan ng Neighbor Watch Program ng Purok 9 sa Santa Cruz, Manila. Ang tatay niya ang two-time elect barangay chairman sa kanilang lugar. Kagawad naman ang babaeng kapatid niya at SK chairman naman ang bunsong lalaki nila. Panganay siya sa magkakapatid. 30 anyos na siya at isang full-fledged na abogadong may independent law firm sa Binondo. Mula sa pagpirma sa affidavit of loss hanggang sa komplikadong annulment case ay ginagawa niya. Sa ilang taong pagpapractice niya, by word of mouth ay dumadami ng dumadami ang mga kliyente niya. Wala siyang ambisyon sa politika dahil ayaw niya maging corrupt. Nag-e-enjoy siya sa ginagawa niya at napapakinabangan niya ang pinag-aralan niya. But if there was one thing he shared with the rest of his family, it would be public service. Ngayon nga ay aktibong miyembro siya ng Neighbor Watch program. Kahit busy siya, ay regular siyang umiikot sa barangay nila, lalo na kung gabi. 7:00 na ng gabi pero nakatayo pa rin siya sa suki niyang tindahan ng mami sa palengke at minamanmanan ang weird na kubang kanina pa nakaupo sa labas ng Torcatos Grocery. Itinawag ito sa hotline nila dahil kahina-hinala raw ang itsura. Nang makita niya ito,
Hindi siya nagduda na ito nga ang sinasabi ng tumawag na concerned citizen. Nakasuot ito ng silk na ruffled long sleeves na napapatungan ng jersey vest. Puti ang pantalon nito. Ganon din ang leather shoes na may pointed heels. May mga maleta sa tabi nito. Kapuna-puna rin ang pagkahinhin-hinhing parang pagpupunas nito ng pawis gamit ang silk na panyo. Sanay siya magpasensya at magtimpe. Pero sa ginawa ni Orlando, hindi niya ito pagpapasensyahan. Hahanapin niya ito sa lahat ng sulok na Maynila. Bukas na bukas ay pupunta siya sa opisina ng punerarya para kunin ang address ng opisina niyo sa Santa Cruz. Sa kanya isusunod ng paghahanap kay Dalmasio. Kailangan mapauwi niya si Orlando. Leader si Attorney Macario Ilagan ng Neighbor Watch Program ng Purok 9 sa Santa Cruz, Manila. Ang tatay niya ang two-time elect barangay chairman sa kanilang lugar. Kagawad naman ang babaeng kapatid niya at SK chairman naman ang bunsong lalaki nila. Panganay siya sa magkakapatid. 30 anyos na siya at isang full-fledged na abogadong may independent law firm sa Binondo. Mula sa pagpirma sa affidavit of loss hanggang sa komplikadong annulment case ay ginagawa niya. Sa ilang taong pagpapractice niya, by word of mouth ay dumadami ng dumadami ang mga kliyente niya. Wala siyang ambisyon sa politika dahil ayaw niya maging corrupt. Nag-e-enjoy siya sa ginagawa niya at napapakinabangan niya ang pinag-aralan niya. But if there was one thing he shared with the rest of his family, it would be public service. Ngayon nga ay aktibong miyembro siya ng Neighbor Watch Program. Kahit busy siya, ay regular siyang umiikot sa barangay nila, lalo na kung gabi. 7:00 na ng gabi, pero nakatayo pa rin siya sa suki niyang tindahan ng mami sa palengke at minamanmanan ang weird na kubang kanina pa nakaupo sa labas ng Torcatos Grocery. Itinawag ito sa hotline nila dahil kahinahinala raw ang itsura. Nang makita niya ito, hindi siya nagduda na ito nga ang sinasabi ng tumawag na concerned citizen. Nakasuot ito ng silk na ruffled long sleeves na napapatungan ng jersey vest. Puti ang pantalon nito. Ganon din ang leather shoes na may pointed heels. May mga maleta sa tabi nito. Kapuna-puna rin ang pagkahinhin-hinhing parang pagpupunas nito ng pawis gamit ang silk na panyo. Papasa itong si Ate V na may bukol sa likod. Maliban sa suot nito, ay wala siya makitang kahinahinala rito. Maayos ang buhok nito kahit tila humuhulas na ang makeup nito dahil sa init. Pero maliban doon, ay wala siya makitang masama sa pagkakaupo nito roon na wari may hinahanap. Kanina pa ba iyan dyan, Manang? Tanong niya. Oo, sagot nito. Hindi siya umaalis dyan. Kapag may tumatabi sa kanya ng kaunti, ay tinatanong niya. Wala namang gaanong lumalapit dyan eh. Nasaan ho ang mga barangay tano dito? Nasa basketball court. May palaro doon kaya doon sila nagbabantay. Tinignan niya ang oras sa kanyang relo. Tinitimbang niya ang sarili kung lalapitan niya ang kuba kahit nag-iisa siya o hihintayin pa niya ang kabady niya sa Denver. Lumalalim na ang gabi. Kapag inabutan na pagsasara ng palengke ang kuba, iba ka ma-hold up ito. Tumayo siya at tumawid ng kalsada. Nilapitan niya ang bading na kuba. Good evening. Taga Neighbor Watch ako. May nag-report kasi sa akin na kanina ka pa raw nakaupo dyan. May hinihintay ka ba? Ay, tinignan siya nito. Sanay na siya na tinititigan ng mga taong nakakausap niya. Marami nagsasabing malaki ang pagkakahawig niya sa aktor na si JC De Vera. Nang tila mahimasmasan, ay ngumiti ng ubod at tamis sa kanya ang kuba. Hello po, sabi nito. May hinihintay ka ba? Naku, may hinahanap kasi ako. Iyong pinsan kong si Dalmasio. Bading din siya. Siya ang dapat na pupuntahan ko. Ang alam ko, parlorista siya, pero kahit sinong tanungin ko, wala nakakakilala sa kanya. Napapagod na ako sa kabibitbit ng mga maleta ko kaya ako naupo rito. Mahinhin at halatang nahihiyang paliwanag nito. Masakit na ang likod ko. Inabot nito ang bukol sa likod nito. Ganoon ba? Ano bang buong pangalan ng hinahanap mo? Dalmasio Patis. Mayroon akong picture niya. Kaya lang, medyo bata pa siya rito. Hinagilap nito ang bag at saka inilabas ang cellphone mula roon. Medyo nagulat siya dahil may kamahalan ang modelong iyon. Heto siya. Nagpipindot ito sa cellphone pagkatapos ipinakita nito iyon sa kanya. Kinunan ko lang ng litrato niya sa album sa bahay nila. Napangiti siya na makita ang litrato. Malabo iyon kahit malinaw ang pixel ng cellphone nito. Isa pa,
Mukhang teenager pa lang ang lalaki, kaya sigurado siyang ibang-iba na ang hitsura nito ngayon. Halos imposible na makilala ang nasa larawan. Sigurado ka bang dito siya makikita? Sigurado ako, maganda raw ang trabaho niya dito. Iyon ang sabi niya nang huli kami magkausap. Kailan yun? Mga 14 years ago. Napanganga siya, sabay iling. Medyo malabo na natin siya makita. Hindi ko alam na ganito pala kahirap maghanap ng tao sa Maynila. Doon sa amin, kapag ipinagtanong mong isang tao, kilala ng lahat. Dismayadong sabi nito habang panay ang iling. Talagang mahirap maghanap dito sa Maynila. Teka, mayroon ka bang ibang matutuluyan? Pwede akong dumiretso sa Sunflower Funeral Homes, sagot nito. Sa Sunflower? Gulat na sabi niya. Bakit doon? Doon ako nagtatrabaho. Nagpa-transfer lang ako dito sa Maynila. Dito lang daw may opening eh. So, pwede kitang ihatid doon? Ikaw? Napamata ito sa kanya. Ihahatid mo ako? Oo, may van kami. Paggamit ng barangay sa amin. Pwede ko bang makita ang ID mo? Pasensya ka na ha. Baka kasi kung saan mo ko dalhin. Saan naman kaya niya ito dadalhin? Ipinakita niya rito ang ID niya. Sige, sasama ako. Pero hindi mo ba talaga kilala si Kuya Dalmasio? Ipinakita ulit nito ang litrato. Sa pagkakataong iyon, ay pinagmasdan niya ng mabuti iyon. May bigote ang matipunong lalaki at may hawak pang bola ng basketball. Malago ang buhok nito, nakasuot ng sandot maikling shorts. Kamukha ito na napipitik siya. Kamukha ni Roel Vernal. Baka si Sushmita ang hinahanap mo. Si Sushmita ang nag-iisang bakla sa kanilang lugar na may trademark na ganoong forma. Susmita? Madramang ulit nito. Pero Dalmasio ang pangalan niya. Kung bakla ka, sasabihin mo bang Dalmasio ang pangalan mo? Humagikhik ito. Halika na, tutulungan kitang isakay sa van ang mga maleta mo. Itago mo ang cellphone mo at baka mahablot yan sa'yo. Dumaan tayo sa spa center. Doon nagtatrabaho si Sushmita. Baka sakaling siyang hinahanap mo. Kapag hindi, idediretso na lang kita sa Sunflower. Ipapark ko iyong van dito para maisakay natin iyang mga maleta mo, okay? Salamat. Nagtakip pa ito ng panyo sa bibig na animo dalagang bukid na sobrang mahiyain. Isanakay niya ang mga maleta sa maliit na van at sa kanya ito pinaupo sa likod. Ilang sandali pa, nasa spa center na sila. Pinaiwan niya ang kasama sa neighbor watch para bantayan ang mga maleta. Pumasok siya sa loob ng spa center at hinanap niya si Sushmita. Naku, may kausap siyang kliyente attorney. Tungkol ba saan iyon? Tanong ng receptionist na si Myra. Ipinaliwanag niya rito ang taong pake niya. Napilitan itong tawagin ng boss nito. Paglabas sa Sushmita ay basang-basa ito ng pawis kahit pa may sweatband ito. Nakasuot pa rin ito ng trademark attire nito na sando, nakita ang nipples at napakaikli pero maluwag na maong shorts. Hindi ako magpapamasahe dito. Naisaloob niya. Sigurado siyang tumutulo ang pawis nito sa katawan ng kliyente minamasahe nito. Kinikilabutan pa rin siyang isipin na bakla ito dahil kamukha ito at kasing katawan ng karakter na aktor na si Roel Vernal. Sayang ang jeans ni Sushmita. Sinabi niya rito ang sadya niya. Inilarawan din niya dito ang itsura ng tao naghahanap dito. Baklang mahilig sa silk? Nakakunot ang noong sabi nito. Mabining hinagot pa nito ang kamay nito. Wala akong kilalang ganoon, attorney. Baka hindi akong hinahanap niya. Dalmasio Patis daw ang taong hinahanap. Shhh! Nagpanik ito bigla. Saan mo narinig ang pangalang iyon? Doon nga na sa bading na nasa labas. Siya raw si Orlando Patis. Patis? Tumaas ang isang kilay nito. Nasaan ang baklang yan? Ang mabuti pa'y sumama ka sa labas para makita mo. Tara, umapuhap ito ng bimpo at nagpupunas pa rin ng pawis habang palabas sila. Kuya Dalmasio, nanigas bigla si Sushmita pagkarinig sa matinis sa sigaw ng bakla nasa van. Charing, sino ka ba? Mataray na tanong nito kay Orlando. Ate, si Orlando ako. Si Orlan na anak ni Tatay Mando. Ako iyong magandang kuba. Itinagilid pa nito ang katawan nito para ipakita ang bukol sa likod nito. Pilita Corrales ng Kalaka, sabi ni Sushmita bago ito tumili. Tumpa ka dyan. Nagtilian ng matinis ang mga ito. Tumalon si Orlando mula sa van at humahangos na nilapitan si Sushmita.
Nagbeso-beso ang mga ito na mukhang talagang matagal na hindi nagkita. Mabuti at natuntun mo itong lugar namin. Mabuti't natagpuan mo ako. Masigla ng bati ni Sushmita sa pinsan nito. Naku, kanina pa ako sa palengke ate. Mabuti at tinulungan ako ni attorney. Ay, talagang mabait at matulungin yan. Saka, yamilosyoso, tumikim si Mac. Pwede na siguro kitang maiwan dito Orlando. May tawag sa akin. Pupuntahan ko na si Denver sa palengke. Sige attorney, sabi sa kanya ni Sushmita. Thank you sa pagdadala mo rito sa aking pinsang buong buo. Walang sapin kundi baro. Wala yun. Mabuti't nakilala kita sa picture. Anong picture iyon? Nakakunot ang noong tanong nito sa pinsan. Ipinakita rito ni Orlando ang filtrato. Nagtitili sa Sushmita. Natawa na lang siya sa pandidiri nito sa itsura nito 20 years ago. Habang pasakay siya sa van, inarinig pa niya ang sinabi nito na paminta pa ito noong mga panahong iyon dahil sa barakong ama nito. Kinawayan niya ang magpinsan bago siya tuluyang umalis. Mabuti na lang at natuntun nila ang hinahanap na si Orlando. Kung hindi, baka kung saan ito damputin. Magaan ang pakiramdam na bumalik siya sa mamihan sa palengke. Naabutan niya roon si Denver na nakaupo at umiinom ng soft drinks. Ngingiti-ngiti lang ito dahil alam nitong kagagalitan na naman niya ito dahil late ito. Nasa van na ulit sila nang maikwento niya rito ang tungkol kay Orlando. Salamat naman sa Diyos mga kafelisidad at nahanap ni Orlan ang kanyang pinsan na si Dalmasio. Salamat na lang sa tulong ni Attorney Mac na napakabait. Kaya naman, abangan!